guys, good afternoon. Ayan, eto ulit tayo ngayon sa ating tindahan. So, isi-share ko lang sa inyo guys kung magkano ba dapat ang ating puhunan para sa ating pagtitinda. Kasi, ang dami talagang gustong magtinda. So, hindi nila alam kung magkano ba dapat yung puhunan kasi alam naman natin sobrang mahal na talaga ng bilihin ngayon. So, bigyan ko lang ng kasagutan itong comment ni Sis Ludi Santos. Ayan. Nag-comment siya doon sa last na content ko sa aking tindahan. Sabi niya dito, alam mo sis, gustong gusto ko talagang magtinda pero di ko alam kung magkano ang puhunan para makapag-umpisa. Ang mahal-mahal na kasi ng mga bilihin. Sana sis, mabigyan mo ako ng idea kung magkano ang pinakamababa na pwedeng ipuhunan para lang makapag-umpisa. Salamat. So, yun. Sis Ludi, ayan, eto isi-share ko sa inyo kung magkano ba dapat talaga ang puhunan sa pag-umpisa ng sari-sari store. So, titinda talaga ito yung laban lang. So, kung ano yung puhunan na meron tayo, wag na nating antayin na sobrang laki ang puhunan. So, kung ano yung hawak natin, maliit man yan, umpisahan na natin agad. So, kung gaano man kaliit yung hawak mong puhunan, pwede na natin agad yan ipamili. At least, iikot na yan araw-araw. May income na. So, sa akin sis, isi-share ko sa inyo kung magkano ba ang puhunan ko. Kasi, itong tindahan, saktong-sakto kasi itong tindahan ko, kauumpisa lang talaga nito. Kasi, kung tutuusin, halos 10 years na akong nagtinda ng ganito. Dito kung halos na pagtapos yung mga anak ko. Pero huminto kasi ako last year. So, totally wala na akong tindahan. So, ngayon, nakaka-boring talaga pag sanay ka na kumikita, sanay kang nagtitinda. So, ngayon, binalik ko yung aking tindahan. So, ngayon, dito ko ma-share sa inyo kung magkano lang yung puhunan ko. Kasi ito, malinis talaga na kung magkano yung nilapag kong pera dito. Yun lang. So, ang puhunan ko nitong aking munting tindahan ay 10,000. As in, 10,000 lang siya. So, sinet aside ko talaga yung 10,000 para dito sa aking puhunan. So, sa 10,000, kung iisipin natin, napakaliit, diba? Kasi nga, diba, minsan pupunta tayong mga grocery, mag-grocery tayo, mga SM, ganun. Yung 10,000 natin, parang 2 plastic na lang, diba? Ganun kasi, ganun na talaga siya ka mahal, sobra-sobra na ang mahal ng mga bilihin ngayon. Pero, kung paninda natin sa tindahan, medyo malaki na ang 10,000. So, ngayon, isi-share ko sa inyo, ipakita ko isa-isa sa inyo kung ano ba yung nabili ko sa 10,000. Ayan, eto guys. So, eto guys, ito yung aking tindahan. Ayan. So, ito na yung tindahan ko na ang pinamili ko dito ay 10,000. So, una lang talaga, pag ikaw nagbukas ng tindahan na sapat lang ang inyong puhunan, unahin natin yung mga fast moving, yung mga basic needs talaga. So, una hindi mawawala ang kape. So, ayan, unahin natin yan. At sa pagtitinda, alamin mo kung ano yung mga kailangan ng mga kapitbahay mo kasi sila naman talaga yung first buyer mo. So, yun yung bilhin mo, kung ano yung mga hinahanap nila. So, ayan, kape. Hindi talaga yan mawawala ang kape. So, yung twin, mabenta ang twin. So, meron na rin akong single dito kasi may mga suki ako dito. Then, yan, Milo, gatas, ayan. Kung ano lang yung hinahanap nila, so ito lang yung mabenta sa akin. Kaya, yan, wala pang naghanap ng iba. Tapos, may Bear Brand, ayan, nabili na kaagad. Then, meron naman ako dito mga Downy. So, yan lang mabenta. Ayan, nabili agad. Kasi kalakalaha, pa isa-isa lang yun. Itong sabon, hindi pwedeng wala yan. Kasi talagang mabenta yan. Tapos, dito, ayan, meron naman ako mga Nor Cubes. Yun yung araw-araw na hinahanap ng ating mga
kapitbahay magic sarap, itong oyster, ayan, itong mga pangsigang, ayan. Then, pagdating naman dito sa mga pansit canton, ayan, kompleto ako. Ayan, hindi man siya ganun karami, pero kompleto yan. Ayan, lahat na flavor. Then, sa mga Lucky Me, ayan, kompleto rin yan. Homey, ayan, yung mga hinahanap ng aking mga customer. So, eto na yan. Ayan, inayos ko ng ganun. Then, yung mga dilata rin. So, ayan, pa dalawa-dalawa, apat kasi napakalapit lang naman ang grocery dito. Madaling bumili. Hindi naman bibili yung isang tao ang bibilhin agad niya. Ganong karami. Pinakamaraming bibilhin ng tao, 2 peraso, 'di ba? So, ayan, kasi hindi nga ganon kalaki yung puhunan. Kaya, iba-budget mo yun na dapat kompleto ka kahit pakunti-kunti. So, ayan, inayos ko dyan para maganda tingnan. So, ayan. Andyan na rin yung aking mga tuyo. Ayan. Yan. So, then, meron din ako mga soft drinks. Kompleto rin ako dyan sa soft drinks, yung malaki. Ayan. Tapos, hindi rin pwedeng mawala yung mga shampoo. Ayan, conditioner. Ayan, cream silk. Mabenta yan. Keratin. Pantene. Ayan. Ito yung mga shampoo. Ito yung mga laging hinahanap ng aking mga kapitbahay. Then, meron tayong, ayan, mga powder. So, dagdag na rin dito yung mga biskuit. So, ayan, may mga biskuit ako. Ayan, ayan yung mga mabibenta kasi dito. So, yan talaga yung inuuna ko kung ano yung mabenta. Ayan, mga candy na kaya pang piso. Then, pangpaganda ng ating tindahan, yung ating mga chicherya. So, ayan. Pa-5 peraso. Then, andito na rin yung may itlog. Ako pa isa-isang tray, mga mantika na ripak. Meron akong asukal dyan na ripak. May chicharon. So, nasa ilalim, may ano dyan, mga, ayan, ayan. Kung ano-anong, ano dyan. So guys, itong tinda ko, ito na yung halagang 10,000. Then, meron din ako ditong sigarilyo. Ayan, lang yung sigarilyo na hinahanap ng aking kapitbahay. So, hindi naman kaha-kaha bumili dito ng sigarilyo kasi dyan lang sa taas, merong grocery store. So, mabenta dito pa isa-isa. So ayan. So, yan na yung aking 10,000. Ganon. Kung tutusin, napakarami niya na tingnan. Napakarami na. So, ang ano na lang, pag sa tindahan, para marami tingnan, aayusin nyo lang. So, katulad sa ginawa ko, ayan, yung mga chicherya, pinahaba ko ng ganyan para maganda siya tingnan. Tapos, yung mga, ano, pahabain mong ganon. Yung pagdi-display, malaking tulong yun. Pag-organize mo yung tindahan mo. O, ayan. Diba, ang ganda-ganda niya tingnan. O, diba? Pag dito naman, akala mo, punong-puno. Kasi, ayan, naka-display ng maayos. So, ayan. So, yun, Ate Ludi, kung ang puhunan mo ay 10,000, makapag-umpisa ka na kaagad. At kumpleto na yung tindahan mo. Kumpletong-kumpleto na siya para sa mga basic needs. So, hindi man ganun karami, pero basta meron ka sa bawat items na hinahanap ng kapitbahay mo. Kahit pa isa-isang haba, pero kumpleto. So, yun, araw-araw ngayon, nagdadagdag ako kung ano yung hinahanapan ng aking kapitbahay na wala dito. Pero more or less kasi ito na yung basic needs. Mga soft drinks, ang kumpleto naman ako dyan sa soft drinks. So, yun lang. Kung mayroon kayong 10,000, go nyo na. Ayan. Pagandahin nyo na lang yung ayos ng inyong tindahan. So, ayan na. So, ito na yung aking inumpisahan ulit na tindahan. So, parte lang, 10,000 pwede na yan. Kasi, dati, kaya pa nating magpuhunan ng 5,000. Pero, sa 5,000 ngayon, halos wala na rin talaga.
sobrang konti na lang yung 5,000 sa sobrang mahal dahil dito ka pa lang sa kape. Isang haba niyan, puro 100 na yan. So, ilan na lang yung mabili. Sa shampoo, ganun din, pa 100 na yan. So, kung 5,000, medyo talagang sobrang liit na yon. So, para sa akin, 10,000 puhunan, go na yan. So, ayan, sana nabigyan ko kayo ng idea. So, lagi lang nating uunahin pag tayo nagtitinda, basic needs, fast moving, yun yung ititinda natin. Huwag mo na tayong magtinda ng natitenga siya ng 2 linggo, 3 linggo. Ang kape, shampoo, ayan, mga sabon, araw-araw yan, araw-araw talaga. Napakabilis, itlog, ayan. Then, yan, sigarilyo. Sa sigarilyo, malaki rin ang tubo. Kaya, kahit ganito lang yung tindahan mo, tsak, kung marami ka namang suki, kaya mong kumita ng 500 araw-araw na tubo. Ayan. Province. Ayan na. So, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. So, samahan nyo akong magtinda. Bili na kayo.